Malakas na ang signal number 3 sa ilang lugar sa extreme northern Luzon dahil sa bagyong Ining. At para ibigay sa atin ang detalye mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito ang balita ni Ray Pelayo live. Yes, Ray? Monica, bahagyang humina itong bagyong si Ining habang ito'y papalapit dyan sa may extreme northern Luzon. Pero sa ngayon, nakataas pa rin ang mga babala ng bagyo sa mga lugar sa Luzon dahil nga malakas pa rin itong bagyong si Ining. Kaninang alas 10 ng umaga o kaninang alas 4 ng hapon ay namataan to ng Pag-asa sa layong 310 km dyan sa may silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay dito ngayon ang lakas ng hangin na 170 kph at yung pagbugso ay aabot sa 205 km per hour. Kumikilos ito ngayon pa west-northwest sa bilis na 11 kilometro kada oras. Kung mapapansin natin ay bahagyang bumagal din itong bagyong si Ining. Ayon sa Pag-asa, ito'y palatandaan na medyo nagbabago na ng direksyon itong typhoon na si Ining. At ngayon nakataas pa rin ang signal number 3 dyan sa may Batanes Group of Islands sa Northern Cagayan, kasama na ang Babuyan at Calayan Group of Islands. At signal number 2 naman ay nakataas din sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa Northern Isabela, Kalinga, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Sa mga nabanggit na lugar, kasama na yung nasa ilalim ng signal number 3, ay makakaranas po ng masungit na lagay ng panahon. Ang signal number 1 naman ay nakataas sa nalalabing bahagi ng Isabela, Northern na Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union at Ilocos Sur. At makakaranas din po dyan ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Ayon sa Pag-asa, maaaring bukas at sa mga susunod pang oras, lalo pang didikit itong bagyong si Ining dyan sa may dulong hilagang Luzon. At ang pinaka-epekto nito sa ilang bahagi naman ng ating bansa, partikular dito sa Metro Manila at dyan sa may area ng Calabarzon o yung mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, hanggang dyan sa may kanlurang bahagi ng Visayas o yung Samar at Leyte area o partikular yung Panay at Negros Island, ay makakaranas na dyan ng mga pag-ulan kagaya natin na-experience dito sa Metro Manila. Ito'y dulot na ng southwest monsoon o habagat na pinag-iibayo nitong bagyong si Ining. At ayon din sa Pag-asa, doon sa mga lugar na nakataas ang babala ng bagyo ay pinapayuhan po dahil maaari po magdulot yan ng pagbaha at landslide. Doon po sa may coastal areas po ng Cagayan, lalo na po sa may area ng Port Irene, yung mga malalapit po sa baybayin dyan, ay maaari pong magdulot itong bagyong si Ining ng nasa 2.5 meters na storm surge. Kung maalala nyo po yung storm surge, ito po yung pag-apaw ng tubig sa karagatan gaya po ng nangyari dyan sa may Tacloban noong ang bagyong Yolanda po ay rumagasa. So ang sukat po ng storm surge ayon po sa Pag-asa, maaaring umabot sa 2.5 meters. Ang gale warning naman po o yung delikado na pagpalautan na mga baybayin yung eastern at southern seaboards po ng Luzon at seaboards po ng Samar provinces. Huwag na hong papalaot yung mga sakyang pangisda at maliliit na sakyang pandagat dahil delikado po dahil nga sa paglapit nitong bagyong si Ining. Ayon sa Pag-asa, maaaring yung pinakasentro po ng bagyo ay hindi na tumama dun sa mga isla, pero yung pinaka-diametro po ng bagyo, which is 600 km, yung pinaka-buong diametro po ng bagyo, maaari pong mahagip, madaanan yung malaking bahagi ng Northern Luzon. Kaya kahit po hindi tatama yung sentro ng bagyo, nagpapaalala po ang Pag-asa, malakas po ang dadaling ulan yan dyan sa may Northern Luzon. Yung ating unat panahon, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST.